Good day mga ka-Fixit! Sa video na ito magbibigay lamang po ako ng reaction dun sa nangyaring insidente sa Boso-Boso Antipolo. Lubhang nakakalungkot po yung pangyayari na yun at hindi ko po inaasahan na makakapanood ako ng ganong klase ng video. Alam niyo po, mayroon po akong nakitang tatlong malaking pagkakamali ng mga taong involved dun sa video na yun. Unang-una, kawalan ng disiplina sa kalsada. Pangalawa, kawalan ng respeto sa kapwa. At pangatlo, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Alam niyo po, sa mga ganitong klase ng insidente, lubhang nakakalungkot dahil na-prevent po sana ito sa pagmamaneho po sana ng tama, sa paghingi ng tawad sa kapwa, at sa pagpapahalaga po natin sa buhay. Alam niyo po, yung unang video na napanood ko nung isang gabi, na nakita ko kung saan nangyari yung pamamaril dun sa isang rider at natamaan pa yung isang babae na noong una inakala po na anak nung namaril at yung isa pang rider na kamag-anak po pala nung unang nabaril na rider. So yung unang napanood ko yun, akala ko nga po nung una script lang or shooting lang ng pelikula. Kasi hindi po ako nakakita pa ng ganun sa tunay na buhay po talaga. At nakakalungkot dahil totoo po talagang nangyari. Sa kinabukasan ng umaga, napanood ko naman yung video na kung saan yung driver po ng SUV nag-swerve po sa kalsada sa Antipolo at muntik po niyang tamaan yung isang rider. Sa pangyayari po na yon, hinabol po siya ng mga rider, no? Yung mag-ama po yun, yung dalawang rider na yon na nabaril. At nung maharang po nila yung SUV driver, nagkaroon ng diskusyonan, kumprontahan, taasan ng boses, syempre pagmumura, at dala ng bugso ng damdamin, hindi nila napigilan, nagpanuntukan po yung dalawang nagkabilang panig. Pinagtulungan po ng dalawang rider, yung driver po ng SUV. At sa kadahilanan po na yon, sabi po ng SUV driver, dehado na siya. Siyempre, maraming tao nakakakita, yung pride niya naapakan, naglabas po siya ng baril. At nabaril po niya yung unang rider, yung tatay po, nung isang rider, at natamaan pa po niya yung isang babae. Yung po pala ay kanyang asawa. Tapos binaril pa po niya yung rider na tumatakbo sa malayo. So, marami pong involved. At sa nakakalungkot na balita, nakita ko lang kagabi, namatay na po yung unang rider na nabaril niya. At ang nakakalungkot pa po dito, nadamay po yung asawa niya. At nakita po ng maraming tao, nag-viral po yung video. At isa pang nakakalungkot dito, marami pong buhay ang nadamay, marami pong buhay ang nasira. Alam niyo po, sa mga ganitong pangyayari, hindi po sana ito nangyari or na-prevent po ito, yung ganitong malagim na aksidente, kung nagmamaneho po tayo ng tama, nagpapatakbo po tayo ng tama sa kalsada, ano man po ang dala nating sasakyan. Kotse man po yan, motor, bisikleta, e-bike. Kung nagmamaneho po tayo ng may disiplina at responsable sa kalsada, may respeto po tayo sa kapwa natin na nakakasabay natin sa kalsada. Nagmamaneho man yan o yung mga pedestrians. At meron po tayong pagpapahalaga sa buhay, hindi po mangyayari yung ganitong insidente. Bakit? Sa unang pagkakataon pa lang, kung hindi po siya nag-swerve sa kalsada, yung driver po ng SUV, hindi po mangyayari yun. Hindi po matitrigger yung mga rider. Sa part naman po ng mga rider, kung tayo po ay na-swerve sa kalsada, ako po rider din po ako, hindi lamang po ako driver, nagmumotor din po ako. Ang masama pa po doon, hinabol pa nila, hinarangan, kinompronta, at ang pinakamasakit, pinagtulungan nilang dalawa yung SUV driver. Ang opinyon ko lamang po doon, kung nagpanuntukan na yung dalawa, yung isa po sana, yung anak, hindi na po sana tumulong. Ang ginawa mo sana, umawat. Okay, pinakalama mo yung tatay mo. Yung sa tatay naman po, hindi po magandang halimbawa yung pinakita mo sa iyong anak. Na hinabol mo yung driver, kinompronta, tapos inaway mo, nagsuntukan kayo, sa harapan pa ng iyong anak. Hindi po magandang halimbawa. Kasi parang pinapakita mo sa anak mo na yun ang tama. Na in which, dapat po, kinompronta, sana, kinausap lang na maayos, bakit mo ginawa yun, no? Or, kung ako po sa sarili ko, nag-swerve sa harapan ko, hindi ko na po yun hahabulin. Hahayaan ko na lang. Okay lang, hindi mo naman ako tinamaan eh. Sige lang, kaway lang. Go lang. Hindi ko rin kasi alam ano ba yung sitwasyon mo, bakit mo ginawa yun, no? Maaaring may emergency, or kung ano man na nangyayari, sa'yo, no, obserbahan lang kita, hayaan lang kita.
no? At Diyos na lamang ang bahala kung ano ba yung dahilan mo kung bakit mo ginawa yun. Sa mga pagkakataon po na to, lubhang nakakadismaya na yung pangyayari ay hahantong pa sa ganong klase ng insidente na in which pwede po nating na-prevent, no? Actually, sa mga ganitong pangyayari, nakaka-encounter din naman ako ng mga ganito sa kalsada. Isang kaway lang, no? Ito yung body language ng mga driver sa kalsada o ng mga rider sa kalsada na pag tinaas mo yung kamay mo, isang kaway lang, paghingi na po yun ng pasensya. Kasi hindi man po nila maririnig yung sinasabi mo. Sa gesture pa lamang ng iyong sarili, pagkaway, humihingi ka na ng tawad o humihingi ka na ng pasensya. Huwag kang mahihiyang humingi ng tawad o humingi ng sorry, no? Or magbigay ng patawad sa kapwa mo kahit na sila pa yung may kasalanan. Alam niyo po sa kalsada, ang tinuturo ko sa defensive driving, no? Ay yung let the other driver or let the other rider win. No? Hayaan niyo lang po 'yun. Be humble, maging makapagpakumbaba dahil kagaya nga ng palaging sinasabi sa amin ng aming mga magulang, ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagmamataas ay ibinababa. Totoo po 'yan at maraming beses ko na po yung nasaksihan sa buhay ko. Okay? So, kapag tayo po ay nagmamaneho sa kalsada, magmaneho lamang po tayo ng tama. Kung rider ka, imaneho mo ng tama yung motor mo, huwag kang kamote. At maging maayos at pakikitungo natin sa kapwa. Dahil hindi po natin alam kung sino po yung nakakasabay natin sa kapwa, sa kalsada, kung sino po yung nakakasalamuhan natin at hindi po natin alam kung anong klaseng tao yan. So as long as nagmamaneho po tayo ng tama, no, mapiprevent po natin yung mga ganitong klase ng insidente dahil hindi po tayo makaka-trigger ng tao. Kung medyo nakapag-serve ka ng alanganin, naka-overtake ka ng alanganin, nakaipit ka ng rider or kung ano man na nagawa mo na alam mo na mali, humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. Kasi kahit na ano pang taas ng tensyon, kahit na ano pang taas ng damdamin ng kabilang panig, pag humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya, no? Ikaw ay nag-i-invoke ng kababaang loob. Kaya pag naramdaman po yan or nakita po yan or naramdaman po yan ng kabilang panig, ng kabilang kampo, ay magpapakumbaba na rin po yan. Most of the time, maraming beses ko na pong na-encounter yan. Okay? At alam niyo po kasi sa mga ganitong pagkakataon, minsan yung tao, sa dami ng iniisip, sa dami ng masamang nararamdaman, sa dami ng kinikimkim na galit, isang trigger lang na mangyari sa kanya, ibubuhos niya yung lahat ng galit na nararamdaman niya o lahat ng galit na tinatago niya sa kanyang puso dun sa kabilang panig na in which napagbuntunan niya ng kanyang galit sa mundo. So, sa mga ganitong pagkakataon po mga ka-fixit, napaka-importante ng pagdadasal. Araw-araw, paggising mo magdasal ka, bago ka magmaneho, magdasal ka. Kahit mag-sign of the cross ka lang or kung anong relihiyon man ang dinadala mo or kung anong pagdadasal man ang alam mo, gawin mo yan. Gagabayan ka niya. No? Lalong-lalo na, pagkasama mo ang iyong pamilya, asawa at anak sa iyong pagmamaneho, at kung rider ka man, may nag-iintay sa iyong pag-uwi. Pamilya mo. No? Isipin mo yung buhay mo na kapag nawala, sino ba yung maaapektuhan? Sino ba yung kawawa? Ang pamilya mo. Biruin mo sa isang ganong insidente, biglang nagbago yung buhay nila. Ilan yung apektadong buhay doon? Na sana na-prevent, no? Kung tayo ay magmamaneho ng responsable at tama sa kalsada, may respeto sa kapwa, at may pagpapahalaga sa buhay. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Ingat po and drive safe and ride safe always, mga ka-fix it.